Noong nakaraang season, ang bilang ng mga nakaligtas mula sa Green Home ay lubhang nabawasan. Kahit ang dating bumbero mula sa Special Forces, si So, ay naging isang halimaw dahil sa sariling anak na babae. Dahil nawalan siya ng katinoan at normal na kakayahang mag-isip, nais ni Cha, ang pangunahing tauhan, na wakasan ang kanyang paghihirap, ngunit ang kanyang katawan ay kinontrol ng ibang kamalayan. Sa kabutihang palad, ang walang pag-aalinlangang dedikasyon ni Yunyu ang nagtagumpay na gisingin siya. Samantala, ang misteryosong binata, si Shady, na pumasok sa katawan ni Wook, ay kumuha ng kontrol sa Crow Island na may layuning gawing infected ang lahat ng tao. Natagpuan din niya ang unang experimental na subject ni Dr. Lim. Siya ang fiancé ni So. Nagsisimula ang season na ito sa isang malaking lihim. Si Shady ay sa katunayan ang fiancé ni So. Noong una, habang si Dr. Lim ay malapit ng eksperimento sa fiancé ni So, ang matinding hangarin nitong mabuhay ay nagbigay daan para maitaboy ang viral entity, matagumpay na nahati ang halimaw mula sa katawan ng tao. Ang halimaw na ito ay pumasok sa katawan ng orihinal na Shades bago tuluyang lumipat kay Wook. Sa makatuwid, ang Shady na kilala natin ay bahagi ng fiancé ni So at ang totoong halimaw na mutated mula sa virus. Hindi maintindihan ni Dr. Lim kung bakit babalik ang test number 1 sa lugar na kanyang kinamuhian. Inilabas ni number 1 ang isang MH3 mutant at hindi nagtagal, ang sergeant ay naihatak sa harap nila, kasama ang tatlong subordinate niya na nakabitin sa ere. Isa sa mga tauhan ni number 1 ang nag-abot ng baril sa sergeant, sinasabing pumili siya ng isang tao na ililigtas. Nagtaka si Dr. Lim sa layunin ng palabas na ito. Ipinaliwanag ng MH3 mutant na ang paggising ng pagnanasa ng isang tao ang unang yugto sa paggawa ng halimaw. Habang nagsasalita sila, itinaas ng sergeant ang baril at itinutok ito sa sidekick infected sa likod niya. Ngunit sa susunod na sandali, naputol ang lubid na humahawak sa isa sa kanyang mga corporal at nahulog ang lalaki sa kamatayan. Kung tatanggi ang sergeant na makipagtulungan, parehong kapalaran ang hihintayin ang natitirang dalawang subordinate niya. Sa huli, itinaas muli ng sergeant ang baril, at isinara ng batang corporal ang kanyang mga mata habang nakatitig sa baril. Sa hindi inaasahang pangyayari, pinaputok ng sergeant ang lubid, pagkatapos ay tumakbo at lumundag sa bangin ng bangkay sa ibaba, hinahabol ang kanyang bumabagsak na kasama. Siyempre, ang kanilang pagbaba ay nagising sa mga natutulog na halimaw sa pit, na sumugod sa kanila na parang mga zombie. Tinutok ng sergeant ang kanyang mga braso at nagpaputok ng ilang beses, mabilis na nauubos ang bala. Napilitan siyang gamitin ang baril bilang pamalo, nakikipaglaban ng desperado kasama ang subordinate niya sa maliit na batuhang pit na naging parang gladiatorial arena. Matapos masiyahan sa palabas, inutusan ni number 1 ang kanyang sidekick na patayin sila. Ngunit biglang lumitaw ang isang malakas na lalaki na may sandata. Hindi pinansin ang pagtatangkang pigilan siya ng sidekick girl, sumugod siya sa pit na puno ng halimaw. Sa puntong ito, isa sa mga corporal ay napatay na ng mga halimaw. Galit na galit, pinakawalan ng muscleman ang kanyang flamethrower sa isang malupit na galit, ngunit mabilis siyang nalupig at natamba ng isang halimaw. Sa wakas, gumawa ng galaw ang sidekick girl na matagal nang nakamasid. Ngunit sa halip na sundin ang utos ni Shad, nakialam siya upang protektahan ang muscleman mula sa panganib. Si Dr. Lim, na pabalik na, ay nasaksihan ang eksenang ito at dinala ang sidekick girl upang makilala si number 1 sa stadium. Sa loob ng stadium, pinapatnubayan ni Chief G ang kanyang anak na babae patungo sa isang opisina. Sa nakaraang season, tinulungan ng anak ni Chief G ang kanyang ina na sirain ang mga kuryenteng linya, ngunit nahuli siya ni Wook matapos may hulog ang isang singsing. Wala namang intensyon si Chief G na iligtas siya. Ngayon, ipinaliwanag ni Chief G na ang daan na ito ay papunta sa labasan at pinaalalahanan ang kanyang anak na magmadali kung ayaw niyang mahuli muli. Hinailan niya ang natatarantang anak pasulong at huminto sa isang madilim na lugar. Isang malamig na liwanag mula sa flashlight ang nagpakita sa itaas ng kanilang ulo, at nakita ang isang halimaw na nakaupo doon. Nang makita ito, napaiyak at sumigaw si Chief G sa parang tinig ng manok. Agad na ginamit ng anak ang pagkakataon, kinuha ang isang pamalo, at pinatay ang malay ng kanyang ina. Ang kaguluhan ay agad nakatawag ng pansin kay Wook. Samantala, patuloy pa rin sina Cha at Yunyu sa paghahanap kay So. Sa katapusan ng nakaraang season, ipinakita ni Cha na kaya niyang makita ang mga pagnanasa ng mga halimaw, ngunit hindi pa niya kailanman nakita ng ganito kalalim ang kalooban ni So. Naniniwala siya na kung mapapaisip niya si So na lahat ng iyon ay ilusyon lamang, maaaring maibalik niya ang kanyang katinoan.
Bagaman nais tumulong ni Yunyu, ang kanyang presensya na mabaho ay makakaabala lamang kay Cha. Kaya nagpa siya silang maghiwalay. Tumalon si Cha sa isang bitek sa lupa at matagumpay na natagpuan at nakapasok sa kamalayan ni So. Sa loob, dalawang bersyon ni So ang naglalaban sa matinding pakikibaka, nag-aalangan kung papatayin ba ang kanyang halimaw na anak na si Hiso. Dahil sa kanyang panloob na labanan, nagsimulang magkumpol-kumpol ang pisikal na katawan ni So, at kinailangan ni Cha na higpit na hawakan ang kanyang sexy na katawan. Samantala, ang batang sundalo na si Park, na ipinadala ni Yunyu, ay nais pa ring bumalik sa kanya. Ngunit alam niyang magiging hadlang ang kanyang presensya sa smelly na muling pagkikita ni So sa kanyang dating pag-ibig. Habang nag-aalangan si Park, nakasabay siya ng kanyang pinakamalaking tagahanga na si Honey. Sila ay nagmaneho upang hanapin si Yunyu, plano nilang maghintay kasama siya para kay Cha. Biglang lumitaw ang isang halimaw at nagtatago ang tatlo sa likod ng kanilang sasakyan. Sa sandaling iyon, umalangaw-ngaw ang sigaw ni So mula sa fissure sa daan, at agad na sumugod ang halimaw sa loob. Sa panahong iyon, nasa malalim na kamalayan si Cha ni So at hindi maaaring istorbohin. Nagpa siya sina Park at Yunyu na pumasok sa malalim na hukay, gamit ang Molotov cocktails upang takutin ang halimaw at panatilihing malayo ito kay Cha at So. Hindi nagtagal ang taktika dahil ang pagkikilos ng halimaw ay nagpalaganap ng apoy, sinusunog ang isa sa kanilang lubad. Nakita ito ni Park, mabilis niyang itali ang buo pang lubad kay Yunyu at sinalihan si Honey sa ibabaw upang hilahin siya pataas, habang siya ay nanatili upang harapin ang halimaw. Mababa na ang kanyang bala, ang tanging pag-asa nila ay gisingin ni Cha si So ng mabilis. Sa kabutihang palad, sa kritikal na sandali, nakabawi si Cha ng kamalayan. Tinanggal niya ang halimaw gamit ang isang matinding hampas ng pakpak at ligtas na dinala sina Park at Yunyu pabalik sa ibabaw. Sa wakas, nalampasan ni So ang kanyang panloob na demonyo at bumalik sa kanyang anyong tao. Para bang nagising siya mula sa isang magulo at nakapangangilabot na panaginip. Pinutol ni So ang kanyang pulso at nakita na ang sugat ay hindi agad gumaling, na nagpapatunay na siya ay tao na muli. Gayunpaman, pagod na si Cha matapos iligtas siya at nahulog sa coma. Hindi maibalik ang kanyang kalahating nabuo na pakpak. Dahil hindi na niya kayang hintayin itong magising, nagpa siya si So na hanapin muna ang kanyang anak. Alam niyang hindi nagtitiwala si Hiso sa mga tao at tiyak na gagawin nitong halimaw ang iba. Napag-alaman ni So na malamang pupunta si Hiso sa stadium at agad siyang nagtungo upang pigilan ang isang trahedya. Samantala, ang ama ni Han, na pinatulog ng kanyang adoptive na anak, ay sa wakas ay nagising. Pinatay niya ang mga monster-fied na magulang ni Han, at nagkaroon sila ng kasunduan na kung ang isa sa kanila ay magiging halimaw, papatayin siya ng isa. Ngunit ang paggaling ni So ay nagbigay pag-asa kay Honey na maaaring bumalik sa normal ang mga halimaw. Kaya sa pagkakataong ito, tumanggi siyang sundin ang kagustuhan ng kanyang adoptive na ama at kinadina niya ito sa loob ng sasakyan. Lumipat ang eksena pabalik kay number 1 at sa kanyang grupo, na huminto para mag-refuel. Tinanong ni Dr. Lim si number 1 kung bakit sila pupunta sa stadium. Sumagot siya na nang dumating si So sa Crow Island, nakita niya ang mga experimental na subject sa mga vats at inakala niyang patay na siya. Nang makita niyang buntis si So, binigyan siya ni number 1 nanogram maliit na regalo para makilala niya ang bata sa hinaharap. Ngayon, pupunta siya sa stadium upang hanapin si Hiyo. Habang naghahanda silang umalis, nahuli nila ang isang lalaking may suot na salamin na mukhang kain na hinala. Nakatago siya sa likod ng isang higanteng kakon at tila matagal na siyang naroon. Hinayla siya ni number 1 sa kanilang sasakyan. Sa daan, tinanong ni Dr. Lim ang lalaki kung ano ang kakon, ngunit hindi niya maipaliwanag, tanging sinabi lang na hindi inaatake ng mga halimaw ang kakon, kaya nakaligtas siya sa pamamagitan ng pagtatago dito. Kasabay nito, sa stadium, sinundan ni Wook ang tunog papunta sa isang nakatagong silid kung saan niya natagpuan si Chief G, ang kanyang anak na babae, at ang halimaw. Sa pamamagitan ng interogasyon, nalaman niya na ang halimaw ay anak na lalaki ni Chief G. Noong mga nakaraang taon, nang humingi ng kanlungan ang pamilya ni Chief G sa safe zone, nagsimulang magpakita ng mga sintomas ang kanyang anak. Noon, pinapatay ng mga sundalo ang lahat ng nahawa. Para iligtas ang kanyang anak, itinago siya ni Chief G sa lihim na silid at inalagaan ng palihim. Nang palayasin ng Crow Pluton ang mga may sintomas, nagkunwari si Chief G na tutulong at dinaya ang mga iyon sa pamamagitan ng lihim na lagusan patungo sa basement upang pakainin ang anak ni Chief G.
Hindi nakaramdam ng guilt si Chief G, naniniwala siyang walang magulang ang magpapabaya sa kanilang anak. Kahit na hindi nagpakita ng agresyon ang anak niya, hindi may kakailan ng Crow Pluton ang sitwasyon. Iniwan ni Wok ang desisyon kay Chief G, sinabihan siyang pag-isipan ito. Dahil hindi pa ganap na naibalik ang kuryente sa stadium, isinara ng Pluton ang ilang ilaw at exhaust fan. Hindi nila alam, ang desisyong ito ay nagbigay ng pagkakataon kay Hiyo. Pumasok siya sa stadium sa pamamagitan ng isang huminto na exhaust fan. Pagkalipas ng ilang sandali, nakita niya ang isang batang binyo bully. Sabi ng bata na kung siya ay magiging halimaw, papatayin niya silang lahat. Para kay Hisu, musika ito sa kanyang mga tainga. Habang siya ay papatakbo na, lumitaw ang anak na babae ni Chief G. Nang makita ang dalawang bata na nagkukubli sa isang sulok, tinawag niya sila upang sumama sa kanya at umalis. Napansin ng tindera ng isda na bagong mukha si Hisu at walang kasamang matanda, kaya pinayagan niya ang bata na manatili sa kanyang tabi para sa gabi. Sa pagkakataong iyon, nalaman ni Wok na bumalik na ang search team, ngunit isa lamang ang sasakyan. Agad niyang pinamunuan ang kanyang mga tauhan upang bantayan ang pasukan. Gayunpaman, ang tanging pamilyar na mukha sa kotse ay si Dr. Lim. Walang bakas ang sergeant at ang kanyang subordinate. Hindi nag-aksaya ng salita si number 1 at pinasabog ang pangunahing gate ng stadium. Tila naramdaman ni Hisu ang presensya ng kanyang ama. Nang isang sundalo ay maghahanda ng bumunot ng gatilyo, isang tentacle ang tumagos sa kanyang braso. Nang makita ito, lumapit si Wok upang makipagnegosasyon. Napansin niya na suot ng sidekick girl ang jacket ng muscleman. Alam niyang hindi kaya ng Crow Pluton ang mga espesyal na infects, kaya tinanong niya si number 1 kung ano ang gusto niya. Humiling ang huli na tipunin ang lahat ng mga bata. Pinagtahi ng MH3 mutant ang sugat ng nasugatang sundalo. Lahat ay nagtanong kung okay ang sergeant, ngunit hindi nagbigay ng malinaw na sagot si Dr. Lim. Sa kabutihang palad, buhay pa rin ang sergeant. Sa hindi malinaw na dahilan, tinulungan ni Dr. Lim pareho ang sergeant at ang muscleman. Dahil ang muscleman ay nahawa ng isang halimaw at may parehong blood type ng sergeant, gumawa si Dr. Lim ng pansamantalang blood transfusion, isinakripisyo ang muscleman upang iligtas ang sergeant. Bigla namang gumawa ng anunsyo ang MH3 mutant sa broadcast system. Mula ngayon, ang Crow Pluton ay ituturing na katulad ng mga survivors. Mananatili ang pagbabawal sa pagpasok o paglabas sa stadium, ngunit magbibigay sila ng mas maayos na kondisyon para sa mga may sintomas. Hindi na nila kailangang manirahan sa pagtatago at maaari nang gumalaw ng malaya sa loob ng stadium dahil ang monsterization ay magtataas ng antas ng sangkatauhan. Alam ni Dr. Lim na nahawa rin si Wok at nangako sa nakaraang season na magdadala siya ng espesyal na gamot upang gawing special infect si Wok. Ngunit itinago niya ang gamot sa loob ng sidekick girl, kaya mahirap itong makuha. Sa sandaling ito, may isa pang nakakaranas ng pahirap ng monsterization. Si Honey, na itinatago ang kanyang kondisyon, ay ang kanyang ama, na lubos na alam ito, ngunit hindi siya pinatay. Biglang nakaramdam si Honey ng pagkahilo, inakala niyang epekto pa rin ito ng gamot na ginamit niya sa kanya. Lumabas siya upang humanap ng antidote para sa kanyang adoptive na ama. Hindi niya alam, nahawa rin ang kanyang ama. Habang wala siya, nasira ang kanyang pulso, nakatakas sa handcuffs, at umalimpungat palayo. Pagbalik ni Honey, natagpuan niya lamang ang bakas ng dugo na patungo sa isang kalapit na kotse kung saan nakikipaglaban ang kanyang ama sa paparating na transformation. Pumasok siya sa kalapit na tindahan at hindi pinansin ang pagtutol ni Yunyu, sinubukan niyang pilitin gisingin si Cha upang iligtas ang kanyang ama. Ngunit ang galit na ama ay mabilis na nakatawag ng ibang mga halimaw, kaya kinailangang tumakas ang lahat. Sinabi ni Yunyu kay Park na kunin si Honey habang sinubukan niyang gisingin si Cha. Gamit ang huling bahagi ng kanyang katinoan, nakiusap ang lalaki kay Honey na patayin siya, ngunit hindi niya magawa. Napilitan siyang i-drive ang kanyang kotse sa isang fuel tank, na nagpasiklab sa kanyang sarili. Ang malakas na pagsabog ay nakatawag ng mga halimaw sa paligid. Lumaban si Park ng buong tapang upang protektahan si Honey. Samantala, nagawa ni Yunyu na gisingin si Cha,
ngunit napagtanto lamang na nabuhay niya ang isa pang personalidad nito. Habang papalapit ang isang halimaw na may malalaking mata upang lumunin si Park, ang madilim na Cha ay bulong tungkol sa ingay, biglang lumabas, at winasak ito gamit ang isang malakas na bagsak ng pakpak. Agad niyang hinawakan si Park, handang patayin din siya. Tumakbo si Yun Yu pataas. May dala siyang general anesthetic sa kanyang cabinet. Nagawa niyang ma-inject si Cha sa tamang oras. Kinabukasan, dinala niya ang anesthetic, tinali si Cha, at naghanda ng umalis. Plano ni Yun Yu na pumunta sa stadium upang makipagkita muli kay So, ngunit bago sila makalabas, nagising ang pangalawang personalidad, ang madilim na Cha. Sa kabila ng kanyang agresibong kalikasan, hindi natakot si Yun Yu. Katawan pa rin iyon ni Cha, at, anuman ang mangyari, hindi siya sasaktan ni Cha. Kahit ang ibang personalidad nito ay hindi kayang saktan siya. Tila natuwa ang madilim na Cha sa sitwasyong ito at pumayag na sumama sa kanya, ngunit nagbigay siya ng 3 araw na deadline. Kung hindi niya magising si Cha sa loob ng 3 araw, sisiguraduhin itong hindi na muling bumalik ang personalidad. Kung magtagumpay siya, papayagan niya si Cha. Samantala, ang Sergeant, na naibalik ang kanyang lakas, ay naghahanda ng lisanin ang Crow Island nang bigla niyang makita ang monsterized na kapatid ni Yun Yu, si Lee. Nakiusap si Lee sa Sergeant na patayin siya, ngunit nang makita ng Sergeant na nanatili ang katinoan ni Lee, dinala niya ito sa kanyang sasakyan at umalis. Samantala, si Wok ay pumunta upang pakawalan si Chief G. Taong nakaraan, itinago niya at ng kanyang asawa ang kanilang anak sa stadium. Kahit alam nilang malalaman din sila balang araw, piniling tulungan ang mga natitirang survivors. Alam ni Wok na mabuting tao si Chief G. Nakiusap siya na ipakita sa kanya ang exit mula sa uncharted area upang iligtas ang mga survivors. Habang natapos niya ang pagsasalita, dumating si Ko sa stadium. Sinundan niya si Dr. Lim sa lab at agad na pinukpok ito. Sinabi ni Dr. Lim na hinanap ng asawa ni Ko ang bata. Maniniwala man siya o hindi, binalaan siya na hanapin ang bata bago pa man ito makita ni number 1. Personal na nakita ni So ang kanyang asawa na naging specimen at tumanggi siyang maniwala na buhay pa ito. Bukod dito, sa totoo lang, hindi na siya ang fiancé na kilala niya noon. Biglang narinig ang mga yapak. Pumasok si number 1 upang kausapin ang doktor habang nagtatago si So sa likod ng pinto ng lab, nakikinig. Sadyang tinanong ni Dr. Lim si number 1 kung bakit pumunta siya sa green home habang nasa katawan ni Shad. Sumagot ang huli na hindi pa bumabalik ang kanyang mga alaala at sinusunod lamang niya ang kanyang instincts. Sa hindsight, pinaniniwalaan niya na sinusubukan niyang hanapin si So. Nagkomento si number 1 na mabuti na hindi niya napatay si So noon, dahil kung ginawa niya, hindi niya makikilala ang kanyang anak. Narinig ito ni So at sumilip upang makita kung ano na ang hitsura ng kanyang asawa ngayon. Biglang ibinunyag ni number 1 ang layunin niya sa paghahanap kay Iso. Siya ay magiging pinaka-perpektong nilalang at ang kanyang susunod na si Sidlan. Ito ang dahilan kung bakit kailangan niya si Dr. Lim upang makahanap ng paraan na mailabas siya sa katawan ni Wok. Agad nagsimula si number 1 na suriin ang mga bata at mabilis na nakilala si Yu sa gitna ng karamihan. Samantala, ang sergeant ay nagmamaneho kasama si Lee. Hinanap niya ang kagamitan sa komunikasyon sa isang abandonadong kotse sa gilid ng kalsada, ngunit nagulat nang makita si Lee na bumaba sa kotse at stumbled papunta sa isang kalapit na simbahan, sinundan ng isa pang halimaw. Agad nagmadali ang sergeant upang iligtas siya. Napansin niya ang sugat sa leeg ni Lee na kapareho ng sa kanyang mga subordinado at inisip na ito rin ay dulot ng special infect, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit hindi pinatay si Lee at sa halip ay ikinulong. Wala ng oras ang sergeant sa mga palaisipan dahil may isa pang halimaw na nagtatago sa simbahan, ngunit sinabi ni Lee na hanggat hindi siya aalis, ligtas siya. Biglang lumitaw ang halimaw. Nagtago ang sergeant at bumagsak ng apoy dito. Biglang sumabog ang isang tentacle mula sa lalamunan ni Lee, at siya ay nag-transform sa isang higanteng kakon sa harap ng mga mata ng sergeant. Nang makita ang kakon, agad tumigil sa kilos ang halimaw. Sa stadium, lihim na sinusundan ni Seo si number 1, pinagmamasdan kung paano niya sinusubukang linlanggan si Yu. Sa sandaling iyon, nakakuha ng signal ang MH3 mutant mula sa sergeant. Ibig sabihin, sinuway ng sidekick girl ang mga utos at hindi niya pinatay lahat sa Crow Island. Binigyan ni number 1 ang sidekick girl ng pagkakataong magbawi. Kailangan niyang bantayan ang gate ng stadium at patayin ang sergeant kung lalabas siya, at kailangan niyang gawin ito sa harap ng lahat. Pagkatapos, dinala ni number 1 si Yu sa isang drive.
Nag-alala ang MH3 mutant at pinasunod ang sidekick man. Samantala, nakuha ni Wok ang mga mapa ng stadium at ng uncharted area. Nang matapos ang gawaing iyon, naglock ang Chief G sa basement, marahil sa paniniwalang ito lamang ang paraan para tabyusan ang kanyang nakaraang kasalanan. Sa panahong iyon, nakapag-adapt ng maayos ang Dark Cha. Nakakita siya ng bagong damit, pinutol ang buhok, at nagnakaw pa ng kandham ng ibang tao. Ngunit si Honey ay dumaranas ng withdrawal matapos itigil ang kanyang gamot. Hindi matiis ni Yunyu na makita ito at naghanap ng gamot para sa kanya. Ginamit ni Park ang pagkakataon upang tanungin ang Dark Cha kung siya ba ang tumulong kay Yunyu na patayin ang asawa ni Chief G. Mariing itinanggi ng Dark Cha, sinabi na si Cha ang gumawa at wala itong kinalaman sa kanya. Sa kalagitnaan ng pag-uusap, napansin nilang nawala si Yunyu. Samantala, dinala ni number 1 si Yiyu sa mataas na lugar. Alam niyang hindi saktan ng mga halimaw ang bata, kaya hinamon niya si Yiyu na ipakita ang kanyang kapangyarihan. Ipinapangako na tutuparin ang anumang hiling kung magagawa niya ito. Inilagay ni Yiyu ang kanyang kamay sa lupa at marahang ginaisang ang mga natutulog na halimaw. Umabot ang epekto hanggang sa lokasyon ni Yunyu, kung saan isang malaking kawan ng mga ibon ang sumabog mula sa gubat at yumanig ang lupa, na nagbunyag ng isang napakalaking halimaw. Totoong taglay ni Yiyu ang hindi masukat na kapangyarihan. Ngunit ang malas na si Yunyu ay hinahabol na ngayon ng nagising na halimaw. Bagaman ayaw makialam ng Dark Cha, hindi niya mapigilan ang instinct ng kanyang katawan. Bago pa niya mahanap si Yunyu, biglang sumugod ang malapit na sidekick man at nagsimulang patayin ang mga halimaw. Ang energy burst ni Yiyu ang nagpasiklab sa kanya. Si Yuno sinamantala ang pagkakataon na magtago sa isang metal na frame at pagmamasdan mula sa malayo. Ang halimaw na ito ay tila naging fitness fanatic sa kanyang nakaraang buhay, batay sa kanyang mga kalamnan, laki, at malalim na pagmamahal sa protein. Ngunit madali lamang siyang pinunit-punit ng Dark Cha. Nakakita ang sidekick man ng hindi pamilyar na special infect at nais niyang makipagkaibigan. Ngunit sa susunod na segundo, pinutol ng Dark Cha ang kanyang kanang kamay. Nakilala lamang ng sidekick man ang malaking pakpak matapos ang ilang sandali, at napagtanto niya na si Cha ang tao sa harap niya. Hinawakan siya ng Dark Cha at tinanong kung nasaan si number 1. Mabilis na inamin ng sidekick man na nasa stadium ang kanyang boss at hinahanap ang kanyang anak. Pagkatanggap ng sagot, hinayla siya ng Dark Cha palayo. Samantala, bumalik si number 1 sa stadium kasama si Yiyu. Nakita niya ang tatlong estranghero na humaharang sa pasukan, sinasabing hinahanap ang kanilang kamag-anak. Pinunit ni number 1 ang tatlo. Hinarap siya ni Wok at tinanong kung bakit basta-basta pumapatay ng tao. Sumagot si number 1 na ang tatlong iyon ay hindi tao, puro dregs lamang. Pagkatapos, tinanong niya si Yiyu kung ano ang kanyang hiling. Natagpuan ni Yiyu ang mga lalaki na nambuli sa batang lalaki at gamit ang nakakatakot na presensya ng kanyang ama, nakuha niya pabalik ang kanilang baseball. Habang ihinahanda na ni Yiyu na isauli ang bola sa bata, biglang niyakap siya ni So. Hindi naintindihan ni Yiyu. Ginawa niyang halimaw ang kanyang ina, kaya bakit ngayon ay tao na siya? Kung si So rin ay halimaw, hindi niya siya kakamuhain. Nakaramdam si So ng tanging guilt. Paulit-ulit lamang siyang humingi ng tawad sa kanyang anak at hiniling na sumama ito sa kanya. Binigyan ni So si Yiyu ng oras upang mag-isip, at sinabi na magkikita sila sa ventilation duct kung handa siyang bigyan ng pagkakataon ang kanyang ina. Samantala, kinuha ni Wok ang kanyang subordinate at sinubukang umalis sa stadium, ngunit pinigilan sila ng MH3 mutant. Sinasabi na ang ordinaryong tao ay hindi maaaring malayang pumasok at lumabas, at ang mga lalabag ay paparusahan. Pagkatapos, inutusan niya ang sidekick girl na kumilos. Hinawakan ni Wok ang kanyang GPS tentacle at ipinakita ang kanyang mabilis na paggaling na sugat. Ipinapakita ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang infected na tao. Dahil sinabi ng MH3 mutant na ang may sintomas ay maaaring gumalaw ng malaya, agad na nagtungo si Wok upang hanapin si Dr. Lim, ngunit natuklasan niyang nakasara si So sa loob ng pharmacy. Tulad ng dati niyang ugali, nang makalaya si Dr. Lim ay agad niyang sinimulan ang kanyang pananaliksik sa kakun mula sa suitcase, desperado upang malaman kung ano ito. Samantala, lumabas si Lim mula sa higanteng kakun. Bukod sa mas madidilim na linya sa ilalim ng mata, mukhang ganap siyang tao. Gayunpaman, ang halimaw sa simbahan ay natakot sa kanya, na nagpaiwan sa sergeant ng labis na pagkabigla.
Ipinaliwanag ni Lee na ang higanteng kakon ay tinatawag na heart, at pagkatapos bumalik sa heart, maaari silang muling ipanganak. Gayunpaman, sinira ng mga special infect ang kaayusang ito. Natatakot sila sa mga tao tulad ni Lee, tinatawag silang dregs. Alam ni number 1 na ang mga dregs ay pinaka-vulnerable kapag bumabalik sa heart, at pinanatili niyang buhay si Lee upang mahanap ang sanctuary ng mga dregs at lipulin silang lahat. Ipinaalam ng sergeant sa kanya na ang mga special infect ay kasalukuyang nasa stadium, at naghanda silang pumunta roon ng magkasama. Habang naglalakbay, napansin ng sergeant na si Lee ay hindi lamang immortal, kundi isa ring kahangahangang mabilis matuto. Gayunpaman, tila iniwan na niya ang lahat ng damdaming pantao, namumuhay lamang upang hanapin at tipunin ang mga bagong taong muling ipinanganak mula sa heart. Balik kay number 1, matapos malaman na may sintomas ang sergeant, ipinakita niya sa kanya ang mga kakon na nabuo ng 3 dregs. Nang nasa Crow Island si number 1, maraming ganitong nilalang ang dumating upang maghanap ng isang bagay. Naiinis, pinatay niya silang lahat, ngunit natuklasan niyang maaari silang maging kakon at muling ipanganak. Naunawaan ng sergeant ang pangunahing punto. Ang susunod na yugto, pagkatapos maging halimaw, ay maging isang immortal na tao. Bigla, isang dreg ang muling ipinanganak mula sa kakon. Dahil ang mga dregs na ito ay dumating sa stadium upang hanapin ang kanilang mga kapamilya, ibig sabihin, narito rin ang kanilang uri. Agad na naisip ng sergeant ang anak ni Chief G sa basement, ngunit hindi niya sinabi kay number 1, isinasaalang-alang ito bilang paraan upang suklian si Chief G. Samantala, alam ni Yun na pupunta ang Dark Cha sa stadium upang ayusin ang mga utang kay number 1. Natatakot para sa mga nakaligtas doon, pinilit niya sina Park at Honey na umalis agad. Hinahatak ng Dark Cha ang sidekick man. Maling na pag-estima ang maliit na kalaban at napababa ang kanyang gwardya, na nagbigay pagkakataon sa sidekick man na salakayin siya. Ang Dark Cha ay natigilan, pansamantalang na-immobilize. Balik sa stadium, bumalik ang bata sa kanyang maliit na lungga at nakita ang baseball. Pupunta siya upang pasalamatan si Yiso, ngunit nakita niya itong nakikipagkumpisal sa isang manika, nag-aalangan kung sasama ba siya kay So. Matagal nang namatay ang mga magulang ng bata sa apocalypse, at alam niyang napakahalaga ng pagkakaroon ng ina. Pinayuhan niya si Yiso na huwag maging matigas ang ulo at hanapin ang kanyang ina. Ibinigay niya sa kanya ang badge na itinago niya sa loob ng baseball, isang memento mula sa kanyang kapatid, na umaasang dadalhin niya ito. Sa huli, pumunta ang babae sa ventilation duct, plano niyang umalis kasama si So, ngunit biglang lumitaw si number 1. Halos madaya si So sa kanyang matamis na pananalita ngunit mabilis siyang humugot ng dagger at tinusok ito sa mata ni number 1. Sinabi niya kay Yiso na tumakbo at desperadong hinawakan si number 1 upang mabigyan ng oras ang kanyang anak. Ngunit pinutol ni number 1 ang braso ni So at hinayla ang bata pabalik gamit ang isang tentacle. Sa wakas, iniwan niya ang kanyang mapagpakumbabang anyo, ipinakita ang kanyang ganid at masamang likas. Binaril ni So si number 1 gamit ang natitirang braso at hinayla ang kanyang katawan patungo sa anak niya. Ngunit sa susunod na sandali, tinusok siya ni number 1. Sa kanyang huling hininga, pinilit ni So si Yun na tumakbo bago mamatay sa mga bisig ng kanyang anak. Hinawakan ni number 1 ang bata, ngunit hindi niya makapasok sa kanyang katawan. Galit na galit, nagawa niyang i-lock lamang siya pansamantala. Ang sidekick man, matapos tumakbo buong gabi, nahuli muli ng Dark Cha. Salamat sa trail ng dugo na iniwan niya, nagawang sundan ni na Yunyu at ng iba. Biglang umakyat si Honey sa ibabaw, sinasabi na narinig niya ang paparating na sasakyan. Sa susunod na sandali, dumaan ang kotse ni Yunyu sa harap ng kanyang mga kapatid, ngunit wala sa kanyang mga mata ang kahit anong senyales ng pagkilala. Nagpatuloy ang sergeant sa pagmamaneho at di nagtagal ay nakatagpo siya ng Dark Cha. Agad na instinto niya nang makita ang isang special infect ay tapusin ang accelerator at ramahin ito. Nilapitan ng sergeant ang sidekick man na may matinding layuning pumatay, nais niyang gantihin ang kanyang mga nasirang kasamahan. Ang malas na Dark Cha ay naipit ang pakpak sa kotse at hindi agad naalis. Nang makita si Lee, agad siyang naalala ang kanilang mga araw sa Green Home. Nagsimula silang mag-away sa loob ng bus habang desperadong sinusubukang tawagin ni Yunyu ang atensyon ng kanyang kapatid. Napansin agad ng Dark Cha na mas mabilis na si Lee, hindi na ang dati niyang bata na may salamin. Ngunit hindi rin siya ang lumang Cha at tumangging muling magamit ni Lee.
Habang mabangis silang naglalaban, sa wakas ay nakasunod si Yunyu, hindi makapaniwala na buhay pa ang kanyang kapatid. Kahit ang Dark Cha ay nasuklam sa malamig na pagkakawalang malasakit ni Lee kay Yunyu. Inalis niya ang kanyang chicken wing, handa nang turuan si Lee ng leksyon. Habang nag-aaway ang dalawang ito sa loob ng bus, binugbog naman ng sergeant ang sidekick man. Isinisigaw ang pangalan ng kanyang kasama sa bawat suntok at palo. Sinubukan ng sidekick man ang sneak attack ngunit nakita siya ni Park. Ngunit hindi kayang patayin ng bala ang isang special infectee. Hinayla ni Park ang galit na sergeant sa ligtas na lugar. Ang sidekick man, dala ang galit, hinabol ang Dark Cha para sa paghihiganti. Ginamit niya ang kanyang ultimate ability upang i-weld ang boss. Naikulong si Lee at Cha nang magkasama, para bang lihim siyang shipper. Pagkatapos ay lock ang dalawang pangunahing lalaki, umalis siya ng nasiyahan. Nagsimulang tumulo ang molten metal. Reluctantly, pinrotektahan ng Dark Cha si Lee gamit ang kanyang chicken wing at binutas ang bubong. Habang iniisip nila kung paano makakatakas, sa pilitang dinala ng sergeant si Yunyu at ang iba, binalaan sila na hindi na tao si Lee. Hinawakan ng Dark Cha ang bukasan, hinayaan si Lee na makatakas muna, sinasabi na hahanapin niya ang kanyang sariling daan palabas. Nakita ni Yunyu ang pagtakas ng kanyang kapatid at agad-agad siyang tumalon mula sa gumagalaw na kotse. Hinawakan niya si Lee habang siya ay parating umalis, ngunit mabilis niyang naunawaan na tama ang sergeant. Hindi na ito ang kapatid na handang isakripisyo ang sarili para protektahan siya. Samantala, pumunta si number 1 kay Dr. Lim, nagbabanta sa kanya upang humanap ng paraan para makalabas sa katawan. Ipinaliwanag ni Dr. Lim na ang trigger ang susi, ang punto sa oras kung kailan nagaganap ang bawat transfer. Mapa-escape mula sa katawan ng fiancé ni So o pagpasok sa katawan ni Wook, palaging nasa bingit ng kamatayan si number 1. Marahil, ang panganib ang susi sa kanyang mga transfer. Sa panahong ito, sinundan ng sergeant at ng iba ang sidekick man papunta sa paligid ng stadium, ngunit hindi sila maaaring kumilos ng padalos-dalos dahil hindi nila alam ang sitwasyon sa loob. Nakita ng MH3 mutant ang pabalik na sidekick man at mabilis siyang dinala para i-report kay number 1. Mayabang na inangkin ng sidekick man na natrap niya si Cha. Hindi siya ganap na nagsisinungaling, dahil ang Dark Cha ay talaga namang nasa loob pa ng boss. Malapit dito, ipinaliwanag ni Lee kay Yunyu na siya ay nasa huling yugto ng monsterization, isang tunay na bagong tao. Bagamat taglay niya ang mga alaala ng nakaraan, wala siyang emosyon. Mabilis siyang matuto ngunit walang kakayahang makaramdam. Ang kakaibang pag-uugali niya kay Cha ay dahil kapaki-pakinabang si Cha, samantalang si Yunyu ay walang silbi sa kanya. Bukod dito, hindi maintindihan ni Lee kung bakit kailangan silang magkaugnay kahit hindi sila tunay na magkakapatid. Alam ni Yunyu na parang nakikipag-usap siya sa pader kung ipapaliwanag pa niya, kaya tumigil na lang siya at itinapon ang salamin ng kanyang kapatid sa kanya. Samantala, sa stadium, naghahanda si number 1 para sa self-immolation upang ma-trigger ang kanyang malapit sa kamatayan na sandali. Sinabi ni Dr. Lim kay Wook na samantalahin ang pagkakataong ito para mahuli ang sidekick girl at makuha ang gamot. Sabik sa iniksyon, agad ginamit ni Wook ang anesthetic para patulin ang sidekick girl. Nakatago sa dilim, nakita ng bata ang pangyayari at sinubukang iligtas si Hyo. Ngunit ang babae, na ngayon ay nag-iisa at walang proteksyon, desperado sa isang kasama. Sa sumunod na sandali, hinawakan niya ang pulso ng bata. Nang dumating ang sidekick man para maghatid ng pagkain, natagpuan niyang wala na sila. Dahil walang bakas ng pagtakas mula sa pangunahing gate, nangangahulugan ito na hindi siya nakalayo. Inutusan ni number 1 ang lahat na magtipon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita ng lalaking may salamin si Hyo sa loob ng stadium. Kasabay nito, napansin ng fish-selling auntie na nawawala ang bata at tumawag kay Chief G's daughter upang tulungan siya sa paghahanap. Narinig ang broadcast na tinatawagan ang lahat, kaya pinabilis ni Dr. Lim ang kanyang galaw. Matapos magtipon ang mga residente ng stadium, inanunsyo ni number 1 na sinumang may sintomas na makaligtas ng 15 araw nang hindi nagmamonsterize ay maaaring sumali at magkakaroon ng kakayahan na lampas sa ordinaryong tao. Idinagdag niya na kaya ng kanyang anak na gawing symptomatic ang ordinaryong tao. Ang problema, nawawala si Iso, kaya inutusan ni number 1 ang lahat na hanapin siya dahil ito lamang ang paraan upang maging bagong tao. Agad nagsimulang maghanap ng desperado ang lalaking may salamin. Samantala, nakalaya na si Cha. Sa kanyang pagkakakulong, napagtanto ng Dark Cha na ang parehong pagligtas kay Lee at ang hindi pananakit kay Yunyu ay mga bagay na tanging Cha lamang ang gagawa. Bagamat paulit-ulit niyang itinanggi ang mas mahina niyang personalidad, bahagi pa rin ito ni Cha. Sa wakas,
Nag-merge ang dalawang Cha, nagbalik bilang taong kilala ni Yunyu. Ang unang ginawa niya ay binigyan si Lee ng isang balahibo upang magamit, bilang sandata. Ang tatlo ay naglakbay patungo sa stadium. Sa pagtitig sa dalawang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay, nakaramdam si Yunyu ng isang hindi maipaliwanag na kapayapaan. Kung mabilis matuto ang mga bagong tao, maaari rin nilang muling matutunan ang damdaming pantao. Hindi tulad ng mainit na atmosfera dito, ang Sergeant ay nervyosong nagde-deploy ng kanyang mga puwersa. Pinapahubad niya ang crew platoon sa kanilang uniforme at pinalitan ng civilian clothes upang hindi mapansin ng mga infects. Pinaghiwa-hiwalay, at pinagsama-sama ang mga survivor sa iba't ibang itinalagang lugar para hintayin ang kanyang senyales. Ngayong gabi, sila ang magpapalabas sa lahat ng survivor mula sa stadium. Samantala, upang parusahan ang mga special infects sa pagkatalo kay Hisu, inutusan ni Number 1 ang MH3 mutant na patayin ang sidekick man at ang sidekick girl. Kasabay nito, kinuha ni Dr. Lim ang gamot mula sa tiyan ng sidekick girl. Tinanong niya si Wok kung ano ang plano ni Number 1 sa pamamagitan ng pagtitipon ng lahat. Sinabi ni Wok na tumakas si Hiyu at maaari umano niyang gawing symptomatic ang mga tao. Agad na nakita ni Dr. Lim ang isang liwanag ng pag-asa. Pangarap niya palaging maging isang special infect ngunit hindi kailanman nag-develop ng sintomas. Kung kaya ni Hiyu ito, ang transformation drug ay dapat gamitin sa kanyang sarili. Hindi na siya nagdalawang isip at nilunok ang gamot. Galit na ginampanan ni Wok siya ng isang suntok para patulin. Mas mahalaga ang ibang bagay, kaya nagmadali siya pabalik sa kanyang post, hanggang sa harangin siya ni Honey na nakalusot na sa stadium. Ipinaliwanag niya na malapit na ang Sergeant at si Park. Pinuntahan muna ni Wok si Number 1 at inihayag ang kasinungalingan ni Dr. Lim. Sa totoo lang, tanging dugo ng fiancé ni So lamang ang makakapagpalit ng symptomatic na tao sa isang special infect. Hindi lang sapat ang makaligtas ng 15 araw. Natural, nagalit si Number 1, ngunit nagamit na ang mahalagang dugo ni Dr. Lim. Pagkatapos nito, pinuntahan ni Wok ang Sergeant, na puno ng guilt. Kung nakinig siya kay Wok at hindi pumunta sa Crow Island para hanapin si Corporal Choi, hindi sana namatay ng ganito ang Muscleman at ang iba pa. Ngunit hindi siya sinisi ni Wok at inamin ang kanyang sariling impeksyon. Ang nakaraan ay nakaraan na. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay mailabas ang mga survivor. Samantala, si Hiyu ay nakapag-transform na ng maraming monster at naghahanda na para maghiganti sa kanyang ama. Kasabay nito, si Yunyu, na nasa daan pa rin, ay nakaramdam ng kakaiba. Nahihilo siya at nakaririnig ng mga tinig, malinaw na senyales ng monsterization. Ayaw maging pabigat, sinabihan niya si Chao at Lee na magpatuloy nang wala siya. Bagamat nag-alala si Chao, wala siyang magawa kundi sumunod. Si Lee, malamig at indifferent, ay nagsabi na kung magiging monster si Yunyu, mas makakaya niyang protektahan ang kanyang sarili. Ang malamig na pahayag na ito ay nagpatibay kay Cha, kailangan niyang iligtas si Seo at ang kanyang anak, ibalik ang tunay na Lee, at ihatid siya sa kanyang kapatid na si Yunyu. Samantala, ang subordinate ni Wok ay nag-iikot para kunin ang mga survivor nang madiskubre niya ang mga na-transform na monster. Agad siyang umatras at tumakbo, hindi namamalayang nakita siya ng anak ni Chief G, na siya ring naghahanap. Itinutulak ni Hisu ang kanyang mga puppet at lumapit sa fish-selling auntie. Paglapit niya, isang malaking masa ng gringo ang biglang yamakap sa kanya. Nakilala ng fish-selling auntie ang bata at hindi natakot sa monster, ngunit hindi siya makipag-usap. Bigla, dumating si Number 1. Nakilala ng auntie ang mukha ni Wok, siya ang nag-risk ng buhay para maibalik ang katawan ng anak niya sa green home. Ngunit hindi niya alam na may ibang tao na naninirahan sa katawan na iyon at siya ay tinusok sa puso. Namatay ang auntie sa harap ng bata. Galit na galit, tinawag ni Hisu ang kanyang mga puppet, ngunit hindi sapat ang mga ito laban kay Number 1. Samantala, ang MH3 mutant ay pupunta kay sidekick man ayon sa utos, ngunit ayaw niyang patayin siya at pinayuhan itong umalis. Galit sa pag-abandon sa kanya, sinimulan ng sidekick man na suntukin at sipiin ang isang electrical box. Napansin ng grupo ni Wok ang paminsang pagdim ng ilaw at, natatakot na may nangyaring masama, iniutos nila sa subordinate ni Wok at sa sergeant na lumipat kasama ang mga survivor. Sa kanilang paglabas, nadaanan nila ang lugar kung saan namatay ang fish-selling auntie. Nakita ni Park ang isang pamilyar na tinig at napunta siya sa anak ni Chief G na nagtatago sa sulok. Pinigilan niya itong kitilin ang sarili at inihanda na isama siya. Samantala, hinailan ni Number 1 si Dr. Lim papunta sa apoy. Pinagmamasdan ang katawan ng doktor, tinukoy ang lokasyon ng vial, at tinusok ang tiyan, kinuha ang vial,
at sinira sa ilalim ng paa. Kahit nasa bingit ng kamatayan, hindi sumuko si Dr. Lim, gumapang siya kay Yiyo at nakiusap na i-transform siya. Ngunit sa susunod na segundo, hinawakan siya ni number 1 at itinapon sa naglalagablab na apoy. Tinanong ni number 1 ang MH3 mutant kung nagawa na niya ang sidekick man at sidekick girl. Sinungaling ang huli ng walang alinlangan. Agad na pinatay ni number 1 ang MH3 mutant. Kinuha niya ang kamay ni Hiso, gustong isama sa apoy. Tumindig si Hiso at tumangging umusad. Ngunit sa sarili niyang self-immolation, matagumpay na nakalabas si number 1 sa katawan ni Wok at pumasok sa katawan ni Hiso. Pagsapit ng gabi, dumating sina Cha at Lee at natagpuan ang stadium na walang laman. Nawawala na rin ang sidekick girl, kahit ang tiyan niya ay pinutol. Pinag-aralan ni Lee ang blood spatter at naunawaan na tunay ngang naroon ang mga special infects. Nagpatuloy sila at natagpuan ang mga infects na na-transform ni Hiyo. Nakatayo na parang mga puppet. Upang mas maging epektibo, iminungkahi ni Lee na maghiwa-hiwalay. Ang makakakita kay number 1 muna ang siyang haharap sa kanya. Si Cha ay pumunta sa ibang direksyon at natagpuan si Hiso. Agad niyang tinanong kung nasaan si So. Nangako si Hiyo na dadalhin siya sa kanya. Samantala, naipon na ang mga survivor at pinangungunahan ng Crow Platon patungo sa exit. Nakilala ng sergeant ang isang babae at ibinigay sa kanya ang gamot na nahanap ni Corporal Choi. Umaasang mabubuhay pa siya ng kaunti at hindi masasayang ang sakripisyo ni Corporal Choi. Papalapit na sila sa exit nang magsimulang magkaroon ng problema si Wok. Nakita niya ang isa pang bersyon ng kanyang sarili na nakatayo sa dulo ng madilim na koridor. Ngunit nang lumapit ang figure, napagtanto niyang isa pala ito sa mga miyembro ng advance team. Habang nakahinga ng panandali ang ginhawa, ubos siya ng malaking dami ng dugo. Sinabi niya sa sergeant na iligtas ang lahat at unti-unti siyang umatras. Sa susunod na sandali, nagdilim ang kanyang paningin at inabot niya ang isang homemade explosive. Mabilis na hinawakan siya ng sergeant at sinabihan ang lahat na umatras. Pilit niyang itinulak si Wok palayo nang sumabog ang malakas na putok. Nang lumabas ang usok, nakita ng sergeant si Wok na nakapaloob sa isang layer ng yelo, unti-unting nagsanib sa pader. Ang tanging nais niya ay maging isang sundalo, at sa huli, hindi siya naging monster na nananakit ng tao. Samantala, pumasok si Lee sa isang opisina at natuklasan ang isang lihim na silid sa likod ng pader. Lumitaw ang isang alon ng infects, at walang awa niyang pinatay silang lahat. Kasabay nito, pinangunahan ni Hiyo si Cha patungo sa bonfire. Tinanong niya kung siya ang nag-transform ng mga tao sa stadium, at inamin ito ni Hiyo. Sa wakas, napagtanto ni Cha na may mali at hiniling na malaman kung nasaan si Siyo. Sinabi ni Hiyo na pinatay niya ang kanyang ina. Tumingin si Cha sa madilim na mga mata ng bata at nakilala ang presensya ni number 1 sa ilalim ng balat, ngunit naniwala siyang hindi pa tuluyang nawala si Hiso. Siguradong nakalublob siya sa isang sulok ng katawan na ito. Agad pumasok si Cha sa kamalayan ni Hiso upang iligtas siya. Natagpuan niya itong nakulong sa isang greenhouse. Habang sinusubukan niyang tanggalin ang mga baging, si number 1, na ngayon ay nasa anyo ng fiancé ni So, ay hinayla siya sa gilid at sinimulang saktan ang kanyang lalamunan. Sa kritikal na sandali, may some-ire sa ilusyon. Si Lee ang pumasok, tumusok sa balikat ni Hiso, at pilit na ibinalik sila sa realidad. Papalapit na si Lee para tapusin si number 1, ngunit pinigilan siya ni Cha, na nais munang pilitin na lumabas si number 1 sa katawan ni Hiso. Ang kanilang pakikipaglaban ang nagbigay kay number 1 nanogram pagkakataon na kailangan niya. Tumayo siya at tinawag ang lahat ng infect sa stadium na nakapalibot kina Cha at Lee. Hawak ang feather, sinimulan ni Lee na patayin ang mga puppet. Wala siyang nararamdaman, walang galit o guilt sa pagpatay ng sariling lahi. Napansin ni Lee si number 1 sa malayo at handa nang ihagis ang kanyang sandata, ngunit muli siyang pinigilan ni Cha. Itinulak siya ni Lee at sumugod patungo sa kanyang target. Sinubukan ni Cha na sumunod, ngunit naharang siya ng mga puppet. Pinukpok niya ang kanyang pakpak upang itaboy sila, ngunit agad siyang nahulog sa bitag ng isang bat-like na monster. Sa ngayon, naruroon na si Lee sa harap ni Hiso. Walang pag-aatubili niyang itinapon ang kanyang sandata. Inabot ni number 1 ang isang tentacle upang kontrahin ito, ngunit sa hindi inaasahan, pinilit siya ni Hiyo sa loob ni Hiso na bawiin ito. Tumagos ang feather sa katawan ni Hiso, na nagtulak kay number 1 palabas. Sa malakas na sigaw, nakalaya si Cha mula sa bat monster. Bumalik siya sa lupa at hinawakan ang nasugatang si Hiyo. Lumitaw ang batang lalaki mula sa mga anino at pinindot ang sugat ng babae. Sa katotohanan, plano ni Hiso na mamatay kasama ang kanyang ama. Sobrang pagod na siya at nais lamang magpahinga.
Sa pamamagitan ng pagkamatay, makikita niya muli ang kanyang ina. Sa mga salitang iyon, huminto ang kanyang paghinga. Ang walang emosyon na si Lee ay hinabol si number 1, ngunit nakita niyang nagbabago ang mga puppet sa paligid. Alam ni Cha na kailangang ayusin niya ang bagay kay Lee sa kalaunan, ngunit ang prioridad ngayon ay hanapin si number 1. Samantala, natuklasan ni Honey na maaaring madaanan ang gate na ginawa ni Wook. Pinangunahan niya ang lahat palabas ng stadium. Ngunit nang subukang dumaan ng sidekick man, pinigilan siya ni Wook. Kahit na ito ay isang monster gate, naalala niya ang kanyang misyon sa buhay, huwag palampasin ang isang monster. Napansin ng sergeant ang isang taong nakatayo sa gate at naisip na may mali. Lumapit siya at inalis ang sombrero ng sidekick man. Handa na sanang gumanti ang huli, ngunit naramdaman niyang pinoprotektahan siya ng gate. Sa parehong sandali, dumating sina Park at ang iba pa kasama ang sidekick girl. Isinantabi ang kanilang nakaraan, hindi nila tinanggihan ang special infect. Sinabi ng sidekick girl na magpatuloy sila habang siya ay nanatili upang harapin ang sidekick man. Ngunit dahil iniwan siya ng MH3 mutant at inatake ng kanyang sariling lahi, puno ng galit ang sidekick man. Nagsimula siyang maglabas ng malaking dami ng liquid metal. Hinawakan ng sergeant ang isang tubo at tumalon sa ere, kumakapit sa katawan ng sidekick man mula sa itaas at sinabihan si Park na iligtas ang lahat. Naabot na ng sidekick girl ang kanyang limitasyon. Pinalawak niya ang kanyang tentacles upang takpan ang liquid metal, na nagbigay daan kay Park at sa anak ni Chief G na makatakas sa pamamagitan ng pagtakbo sa ibabaw nito. Ginamit ng sergeant ang pagkakataon upang ipasok ang bomba sa bibig ng sidekick man at sapilitang itaboy siya. Ginamit ng sidekick girl ang kanyang tentacles upang pigilan siya. Sa sumunod na sandali, sumabog ang bomba. Tumakbo ang sergeant sa gate upang makaligtas. Lumipat ang eksena kay Cha. Pumasok si number 1 sa katawan ng MH3 mutant at lumabas sa apoy na may sunog na balat. Tinak ni Cha at tinusok ang katawan ng mutant gamit ang kanyang pakpak, ngunit mabilis na nakatakas si number 1 sa vessel na iyon at muling tumakas. Sinabi ni Lee na hindi ito gagana, dahil kailangan ni Cha na labanan siya tuwing lilipat sa bagong katawan. May permanenteng solusyon si Lee Yun-yu, maaari niyang trap si number 1 sa sariling katawan, pumasok sa apoy, at hawakan hanggang sa mamatay ang parasite sa apoy. Bigla, bumalik si number 1 gamit ang katawan ni Wook. Alam niyang babalik siya sa vessel na ito dahil sa kahinaan ni Cha sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, malinaw na nakita ni Cha siya bilang isang monster parasite lamang. Bago sila makalaban, muling tinanggihan ng katawan ni Wook si number 1. Napagtanto ni Cha na buhay pa si Wook. Hinailan niya si number 1 sa loob niya patungo sa fire pit. Sa wakas, sinunog ng apoy ang lahat ng kasamaan. Biglang nabuhay muli si Iso. Samantala, bumalik si Yun-yu sa green home. Umupo siya sa kanyang dating apartment, dumudugo ang ilong at puno ng ingay ang kanyang mga tainga. Sa sakit, naramdaman niya ang init sa kanyang kamay. Hawak iyon ng kanyang kapatid. Hindi niya malaman kung ilusyon o realidad, humiga siya ng pagod sa kanyang mga bisig. Kinabukasan, bumalik si Cha sa lugar kung saan sila naghiwalay ni Yun-yu, ngunit matagal na siyang wala. Alam niya na kailangan niyang hanapin siya. Humingi siya ng paalam kay Lee, sinasabing huwag masyadong lumayo, dahil pupunta siya upang bisitahin siya pagkatapos mahanap si Yun-yu. Kinuha ni Lee ang isang larawan na dala niya, litrato ng kanilang pamilya ng 4. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang para bang nawala ang isang mahalagang kakayahan. Kasabay nito, pinamunuan ng sergeant ang mga survivors sa paghahanap ng bagong base. Kailangan niyang akuan ang responsibilidad ni Wook at alagaan ang mga buhay na ito. Iminungkahi ni Cha na silipin nila ang green home. Sa kanilang paglalakbay, nakatagpo sila ng maraming bagong tao at nagpasya na dalhin sila sa green home rin. Ang pagsasama sa mga bagong tao ay nagbigay ng proteksyon laban sa mga monster. Muling nagsimula ang lahat sa green home. Isang eksena ang nagpapakita ng batang lalaki na hinahawakan ang kamay ng isang babae. Ang tato sa kanyang kamay ay nagpapahiwatig na ito si Hiyu. Malamang na tinulungan ni Cha ang batang lalaki na bumalik sa kanyang anyong tao at dinala si Hiyu sa kanilang bagong tahanan. Sa huli, binuksan ni Cha ang pinto sa rooftop at muling nakita sina Lee at Yun-yu. Lahat ay bumalik sa dati, na para bang wala talagang nangyari. Dito nagtatapos ang drama, sumusunod sa formula ng maraming parallel na kwento na nagtatagpo sa wakas. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang Asian Drama PH recap katulad nito at mag-iwan ng comment down below.
Kita-kits tayo sa susunod na recap.